Kamusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na mayroong mga nilalang na dating nanirahan sa mundo na kung sakaling nabubuhay pa sa kasalukuyan ay maaaring maging dahilan para maubos ang mga tao? Kaya mula sa isdang tila ba nababalot ng metal hanggang sa ahas na mas malaki pa sa kahit na anong sasakyan, ay ito ang 10 sinaunang nilalang na magpapasalamat kang hindi na nabubuhay pa sa ating planeta. Kaya kung handa ka nang makilala sila ay simulan na natin. Number 10. Dangliostus. Alam mo ba na mayroong isang uri ng isda na nanirahan sa ating karagatan noong unang panahon na tila ba may katawan na kasing tigas ng mga tangking ginagamit na panlaban sa digmaan ngayon at may pagkagat na kayang bumasak sa kahit na anong klase ng metal? Ang sinaunang isda na ito ay ang tinatawag ng mga eksperto na Dangliostus na nanirahan sa ating planeta lampas 300 milyong taon na ang nakalilipas, kung saan pasalamat na lamang daw tayo na hindi na sila naninirahan pa sa kasalukuyan, dulot na kung sakaling buhay pa, ang mga nilalang na ito ay kayang umabot ang sukat nila sa humigit kumulang 10 metro, na paniguradong wala na raw magtatangkang mamalaot pa sa dagat sa takot nila na makuha ang atensyon ng isang Dangliostus na paniguradong kayang wasakin ang kahit na anong klase ng barko sa loob lamang ng isa nilang pagkagat. Number 9. Deinosuchus. Noong nanirahan sa ating planeta ang nilalang na ito, noong tawagin ng mga eksperto ay Deinosuchus, ay ito raw ang naging pinakamalaking predator sa lahat, kung saan sa sukat nito na umaabot sa 33 talampakan ay hindi may tatanggi pa ng kahit na sino kung bakit isa ito sa tinaguriang pinakamalaking uri ng buwaya sa kasaysayan. Halos 100 milyong taon na noong nanirahan sa ating planeta ang mga Deinosuchus. Ayon sa mga eksperto ay pasalamat na lamang daw tayo na sa kasalukuyang panahon ay wala na sila, sa kadila ng kagaya ng ibang uri ng buwaya ay kaya ring manirahan mapatubig man o lupa ng nilalang na ito, na nagpapakita lamang kung gaano mahihirapang makatakas sa kanila ang kahit na sinong tao. Number 8. Arctodus. Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na nagkaroon ng isang uri ng oso sa ating kasaysayan na kahit pa kasing laki ng isang van ay kaya pa ring tumakbo ng halos kasing bilis ng mga sasakyan? Ang oso na ito ay ang Arctodus na madaling makikilala dahil sa kanilang maiksing nguso na naging dahilan para magmukha raw silang isang bulldog na sinasabing mas nagbibigay sa kanila ng nakakaintimidang itsura na ginagamit ng hayop na ito para takutin ng mga hayop na nasa paligid nila. Kagaya ng ibang mga oso, sa kasalukuyan ay meron ding malakas na pangangatawan ang mga Arctodus na dahil sinabayan pa ng kanilang matatalim ng mga kuko at mga ngipin na kayang magwasak ng boto ng kahit na anong nilalang sa mundo, ay talaga namang makikita na lamang natin kung gaanong mahihirapang mamuhay ang mga tao kung sakaling buhay at hindi naging extinct ang uri ng sinaunang oso na ito. Number 7. Meganeura. Hindi na bago sa ating kaalaman na sa kasalukuyang panahon ay mayroon lamang maliliit na sukat ng pangangatawan ang mga insekto kumpara sa ibang mga hayop sa mundo. Pero alam mo ba na mayroong mga insektong nanirahan dati sa ating planeta na umaabot ang sukat sa lampas 10 pulgada? Ang isa sa mga higanteng insekto na ito ay ang tinatawag ng mga eksperto na Meganeura, na mayroong itsura na para bang isang dambuhalang tutubi na halos kasing laki na raw ng isang kapapanganak pa lamang na sanggol, na talaga namang magpapatayo ng balahibo ng mga taong may takot sa mga insekto. Number 6. Arthropleura. Kung ang pag-uusapan lamang natin ay ang mga dambuhalang insekto, ay paniguradong kakaunti lamang ang kayang tumalo sa nilalang na ito, na kung tawagin ng mga eksperto ay Arthropleura, na isang uri ng sinaunang alopihan na nanirahan sa ating planeta lampas 300 milyong taon na ang nakararaan, kung saan ayon sa kanilang investigasyon ay umaabot raw ang sukat nito sa halos 3 metro, na hindi may tatangging halos doble na ang laki kumpara sa ordinaryong mga tao.
Humigit kumulang 300 milyong taon na nung nanirahan sa ating planeta ang mga Arthropleura na kahit pa merong nakakapangilabot na itsura ay hindi raw kagaya ng ibang mga nilalang sa ating listahan sa kadila ng hindi kumakain ng mga karne ang mga alopihan na ito, kung kaya't hindi naman sila makakapagdulot ng peligro sa mga tao kung sakaling buhay pa sila sa mundo. Number 5. Sarcosuchus. Kagaya ng mga Deinosuchus na kanina ay pinag-usapan natin sa ating listahan, ay kabilang rin ang nilalang na ito na kung tawagin ng mga eksperto na Sarcosuchus sa pagiging isa sa pinakamalaking buwaya sa kasaysayan ng ating planeta, kung saan ayon sa investigasyon ng mga eksperto ay kaya raw umabot ng hayop na ito sa sukat na halos 10 metro, na nagpapakita lamang na madali lamang para sa kanila ang kumain ng isang buong tao, kung kaya't pasalamat na lamang talaga tayo at hindi na sila naninirahan pa sa mundo. Kagaya ng sukat ng kanilang pangangatawan ay dambuhala rin ang bawat isa sa daan-daang ngipin ng nilalang na ito, na maniwala ka man o sa hindi ay umaabot raw ang laki sa 6 na pulgada na madali raw pumapatay sa kanilang nakagat na biktima. Number 4. Pentecopterus. Hindi na bago sa kaalaman ng marami sa atin na ang mga scorpion ang isa sa pinakakinatatakutang nilalang sa ating planeta, kung saan maliban sa kanilang nakapangingilabot na itsura ay may kamandag rin ang hayop na ito na kayang maglagay sa peligro sa kahit na sinong tao. Pero alam mo ba na kung ang mga scorpion sa kasalukuyan ay may maliit na pangangatawan lamang, ay meron silang ninuno na kayang maging kasing laki ng isang tao? Ang lahi ng sinuunang scorpion na ito ay ang mga Pentecopterus na halos umabot na raw ang sukat sa 2 metro at sinasabing nanirahan daw noon sa ating karagatan, kung saan ginagamit nila ang kanilang madami at malalaking mga pangsipit para hulihin ang kanilang mga biktima, na matapos raw nitong mahuli ay imposible nang makawala pa. Number 3. Troodon. Alam mo ba na ang mga dinosaur ang sinasabing ninuno ng mga manok at iba pang ibon sa kasalukuyang panahon? Ang mga impormasyon na ito ay talaga namang mapapatunayan na lamang sa itsura raw ng mga Troodon, na sinasabing isang uri raw ng nilalang na nanirahan noon sa ating planeta, kung saan ang itsura nito ay makikitaan natin ng mga katangian ng mga ibon sa kasalukuyan, kagaya na lamang ng pagkakaroon nila ng mga balahibo sa kanilang pangangatawan at maliliit na kamay na tila ba tinutubuan na ng mga pakpak, na hanggang ngayon ay hindi pa rin matukoy ng mga eksperto kung para saan. Ayon pa sa kanilang investigasyon ay kahit na maliit lamang daw ang ulo ng mga nilalang na ito, ay nasa kanila ang isa sa pinakamalaking utak noon ng mga dinosaur, kung kaya't paniwala nila na isa rin ito sa pinakamatalinong nilalang sa kasaysayan, na maaari raw maging patunay kung bakit may mga matatalinong uri ng ibon sa kasalukuyan. Number 2. Smilodon. Kung makikita mo ang itsura ng sinuunang nilalang na ito na kung tawagin ay Smilodon, ay sigurado akong maiintindihan mo na lamang kung bakit maraming mga eksperto ang nagpapasalamat na hindi na ito nabubuhay pa sa mundo, sa kadila ng ang nilalang na ito na mayroong pangangatawan na para bang isang tigre ay agad na mapapansing mayroong mga dambuhalang pangil na kanila raw ginagamit para lagyan ng butas ang katawan ng kanilang mga biktima, na magiging dahilan para mawalan ng mga ito ng dugo, na kalaunan ay papatay din sa kanila. Ang mga nakakagulat na pangil ng mga Smilodon ay sinasabing kaya raw umabot sa haba na lampas 10 pulgada, na dagdag pa sa kanilang laki na halos 4 na metro, ay hindi nakataka-taka pang isipin kung bakit isa ito sa pinakapopular na sinuunang nilalang sa kasaysayan ng mundo. Number 1. Titanoboa. Ang nilalang na sigurado akong talaga namang magpapasalamat ka na hindi na nabubuhay pa sa mundo, dulot na kung sakaling buhay pa sila ay kaya nilang ubusin ang mga tao, ay ang tinatawag na Titanoboa, na isang malapit na ninunuraw ng mga anaconda, kung saan ayon sa pag-aaral sa kanila ng mga eksperto ay umaabot raw ang sukat ng hayop na ito sa lampas 15 metro, na hindi may tatangging kayang kainin ng sabay-sabay ang grupo ng mga tao. Dahil sa dambuhalang sukat ng mga Titanoboa
ay nakuha nila ang titulo sa pagiging pinakamalaking uri ng ahas sa kasaysayan ng ating planeta. Nasasabing naging dahilan din daw kung bakit naubos at naging extinct ang hayop na ito. Dulot na mabilis nilang naubos ang mga nilalang na pwede nilang makain sa kanilang paligid na kalaunan ay naging sanhi ng kanilang kamatayan. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang hindi na maitatanggi pa ng kahit na sino sa atin ng pagkaubos ng ilang mga nilalang sa ating planeta ay sadyang nakatulong para makapagparami ng ligtas ang ating mga ninuno. At kung sakali raw na buhay pa ang isa o dalawa sa mga sinaunang nilalang na ating napag-usapan sa listahang ito, ay hindi na maitatanggi pa na maraming mga tawang nasawi at nalagay na sa peligro matapos atakihin ng mga ito. Kaya para sa iyo, alin sa mga nilalang na ito ang sa tingin mo ang pinaka nakakatakot sa lahat? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next video.